is yung mga importanteng lakad tulad ng tungkol sa gamot, tungkol sa pagkain at tungkol sa trabaho, at ang the rest is wala na. At dahil sa pangyayari na yan is bumaba yung consumption natin ng gasolina, at kung mapapansin mo, yung gasolina natin ay pababa na ng pababa ang presyo. At ang sabi nga ng isang sales representative sa isang gasoline station, at ang kanila daw market sale ngayon ay bumaba na ng 50%. At yun, sigurado maraming nakaisip, at isa na ako doon, na bakit hindi ako mamili ngayon at i-imbak ko lang sa bahay para pag ito ay tumaas, at least nakatipid ako dahil mura ko lang siyang nabili. At pangalawa, once na nagkaroon ng shortage sa gasolina, ay meron ako nakaimbak, meron akong magagamit, di ba? Great idea. Pero teka, meron ding konsekwensyan, at alamin natin kung ano naman yung negative side ng pag-iimbak ng gasolina. At para malaman natin kung okay ba o hindi mag-imbak ng gasolina, is mayroon tayong mga sasagutin na tanong. At ang kauna-unahang tanong sa ating sasagutin is kung napapanis ba ang gasolina. Pero teka, ang pag-iimbak ng gasolina is mayroon dalawang kalaban. Ang unang-una dyan is yung evaporation at yung contamination. At yung contamination, yun na nga ang tinatawag natin. Opo, napapanis po ang gasolina at bumabase po yan sa panahon. Once na nahaba yung panahon niya, ayan, may tendencying mapanis yan at hindi na pwedeng gamitin. At ito na yung pangalawang tanong, kailan at paano ba napapanis itong ating gasolina dito sa ating container? Napapanis yung ating gasolina rito once na na-reach niya na yung 3 to 6 months nang hindi mo siya ginagamit. Dahil ang that period is nakokontaminate na siya ng moisture at tubig sa pamamagitan ng hangin. Yung hangin kasi is papasok dito sa mga singit-singit ng inyong container kasi hindi naman seal na seal dyan. At ngayon, once na na-reach niya na itong fuel, ang fuel ay malamig, ay magko-condense yung tubig doon sa hangin. At yung tubig na yun, itong halo ngayon dito sa ating gasolina. Kaya siya ay magkakaroon ng contamination. At paano naman nangyayari yon? Kasi itong mga gasolina ngayon na nabibili natin sa mga gas station ay ang mga tinatawag na ethane gas. Yung ethane na yan ay yan ang pinagharong petroleum-based gas at ethanol. 90% yan ang petroleum-based gas at 10% naman ang ethanol. At ang ethanol ay hydrophilic, na ibig sabihin ay malakas siyang mag-absorb ng tubig at humidity. Kaya once na may ethanol ang nabili nyong gasolina, expected nyo aabot lamang yan ng 3 months kasi malakas siyang humigop ng tubig. At kung mas mataas pa sa ethane ang nabili mong ethanol content ng inyong gasolina, expected mo na mas mababa yung kanyang lifespan, mas mababa pa sa 3 months. At kung gusto mo na mas mahaba pa ng 3 months ang buhay ng inyong gas dito sa inyong container, ang bibili mong gasolina ay walang halong ethanol o ethyl alcohol. Kasi yung walang halong ethanol, which is yung pure gas lamang, ay siya ay hydrophobic. At ang ibig sabihin, hindi siya nag-a-absorb ng tubig at humidity. Kaya pag ganyang klase ang inyong gasolina dito sa inyong container, yan ay aabot ng 6 months. At ito naman yung pangatlong tanong. Paano naman natin malalaman kung panis na yung gasolina natin dito sa ating container o kaya naman sa tangke ng ating motor? Napakadali lang malaman at ganito lang ang inyong gagawin. Buksan nyo yung takip ng inyong container o kaya naman yung tangke ng inyong motor at ito ay inyong silipin. Pero yung pinakadabis talaga is kumuha ka ng sample at ilagay mo sa bote. Then tignan mo yung kulay niya. Once na yung kulay niya ay maitim, yan, possibly, panis na yan. At kung hindi ka naman maselan, is amuyan mo siya. Once na naamoy mo na medyo mangasim-ngasim at amoy varnish na tulad nito at pati yung kulay, ayan, 100% panis na yung inyong gasolina. At saka once na nakita mo itong mga ilalim na yan, is may makikita kayong residue na
kulay barnes at medyo malakit yun. At yung pangalawa dyan is yung gum. At ngayon naman, ito yung pang-apat na tanong. Ano ang pwede natin gawin para hindi mapanis ang gas natin dito sa loob ng ating container? Sa totoo lang, mayroon pa tayong paraan. Yan ang paglalagay ng additives dito sa ating gasolina. Yan ang tinatawag na fuel stabilizer. Kaso ang problema, hindi ko alam kung saan nakakabili at kung magkano. Kaya medyo alangan tayo sa bagay na yan. At ito na, yung pinaka-final na tanong natin. Nakakasama ba sa motor ang panis na gasolina? Opo, nakakasama po. Ang unang-una po dyan, hindi maganda yung kanyang igniting, yung pagsunog ng fuel niya o yung gasolina. At hindi maganda yung sunog niya. Ang mangyayari sa motor natin is pupugak-pugak or either hard starting. At yung pinaka-worst dito is yung magkaroon siya ng residue. At yung residue niya is yung parang varnish o kaya naman parang gums na sticky siya na malapot. Ang tendency naman yun is babara siya dito sa ating fuel lines at once at hanggang dito sa ating karburador. At syempre pagbara yan, patay tayo dyan. Hindi aandar tong ating motor. Pag gano'n naman na nangyari is meron pa naman tayong paraan dyan. Ang paraan lang natin dyan is flushing natin ang ating fuel lines, linisin natin ang ating fuel lines at isama na rin natin linisin yung ating karburador at baguhin natin yung ating fuel ng bago. At once na nagawa natin yan, 100% tatakbo agad itong inyong motor. O yan mga pare ko at alam na natin yung mga consequence at pwede mangyari once na nag-imbak tayo ng fuel dito sa ating bahay. At wag natin kakalimutan yung safety kasi itong ating fuel ay napaka-hazardous substance kasi napakabilis niya mag-ignite. At once na nag-ignite siya, patay tayo dyan. Sunog na malaki yan. Kaya ingat-ingat din sa pag-imbak. So ngayon, saan babase yung ating pag-iimbak o yung tinatawag nating pag-storage natin ng ating fuel? Babase lang tayo sa panahon. Kasi once na yung ating nabiling gasolina ay may ethanol, hanggang 3 months lamang yan. Then yung walang ethanol naman is aabot siya ng 6 months. Kaya tayo na lang yung tatansya kung hanggang saan aabot yung pag-iimbak natin ng gasolina. So nakatulong sana ako sa inyo